Hi, this is Benji, Tech DMLG. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon mga ka-tech ay tungkol naman po sa isang review ng iba't ibang access points na ginagamit sa ating piso Wi-Fi. Kasi hanggang ngayon marami pa rin nagtatanong sa ating mga kapiso Wi-Fi, kapwa builder natin, kapwa ka-tech natin na ano ba ang mas magandang gamitin or nababagay sa isang piso Wi-Fi. So again, paalala lang po para sa ating mga subscribers at saka sa hindi pa nakapag-subscribe na ang channel natin ay kayang makapagbigay ng iba't ibang tutorials sa larangan ng electronics, computer networking, modern infrastructure technology, reviews at saka unboxing ng iba't ibang electronic products, computer networking at saka modern infrastructure technology natin mga katek. So again, bago po tayo magpatuloy mga katek, sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and share and like my video, and do not forget also to hit the notification bell para pag meron po tayong bagong upload sa ating channel, manonotify kayong lahat mga katek. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa pagpatuloy sa pagsusuporta ng ating channel. So again, stay tuned. Magbabalik po tayo mga katek. So again mga katek, sabi ko kanina, bago tayo pumili ng isang access point, is of course, alamin muna natin kung ano ang specification ng isang access point or ng isang device. Lalo na pagdating sa antenna is kailangan nating malaman ang apat na factors na ito. So una, yung antenna gain or gain ng isang antenna, yung wavelength, yung beam width or yung beam pattern or radiation pattern ng isang antenna, at saka yung tinatawag nating bandwidth or data transfer rate ng isang antenna. So pag malaman natin yun, pag maintindihan natin yung mga katek, then doon na tayo magde-decide kung anong antenna or kung anong access point na gagamitin natin based sa specification ng ating access point. Okay, so now, una, meron tayong COMFAS EW71, 72 at saka 73. So kung napapansin nyo dito mga katek, ang gain ng ating COMFAS sa tatlong model, 71 at saka 72, 73 is 5 dBi. So again, dapat nating malaman kung ano yung gain ng isang antenna. So ang gain ng isang antenna mga katik, ito yung nagde-describe ng isang antenna sa pagko-convert ng isang electrical signals into radio wave signal or yung tinatawag nating electromagnetic wave or yung tinatawag nating radio frequency signal. Kasi yung tinatalakay natin dito is wireless technology. So meaning, meron ditong conversion from electrical signal into electromagnetic wave signal. Yung gain mga katek, ito yung mathematically, ito yung ratio ng output power ng isang antenna over input power ng isang antenna. So pag kinocompute mo yon, so meron kang result, ito na yung gain ng isang antenna. But unitless yon mga katek kasi input power, output power to is input power. So power meaning that is in watts. Then pag kinocompute natin both power, so unitless yun mga katek. Now, dB stands for decibel, meaning to say, DC means 10. So pag gusto mong kunin yung unit ng isang gain ng antenna in terms of dB, so all you have to do is to use the logarithmic functions. So gagamitin mo yung logarithmic function, then makukuha mo yung unit in terms of dB. Yung I mga katek, ang ibig sabihin ng I is isotropic, meaning to say that the antenna gain is calculated based on the reference point or based on the reference antenna. So ito yung tinatawag na isotropic antenna. Kasi sa totoo mga katek, yung isotropic antenna,
hindi yan nag-i-exist, no? So ginagamit lang po yung isotropic antenna as a reference antenna para makalculate yung actual gain ng isang antenna. Okay, mga katek? So, again, para mas madali nating maintindihan, ang gain ng isang antenna is ay ratio no, ng output at saka input power ng isang antenna. Okay? So, the higher the gain, the better the antenna. Second, mga katek, is the number of clients. Okay? So, kung napapansin nyo, number of clients, 5076. So, common number of clients or users na makakonect na ng isang access point is up to 50 only. Of course, na depende sa model yan mga katek. So, that is the typical. So, however, sa ating EW73 is up to 76. But take note, mga katek, that the ideal users na kayang makapag-connect ng isang access point is only 30% para hindi makaranas ng tinatawag nating network congestion. Okay? So, only 30% mga katek. Distance coverage naman, ito yung tinatawag nating distance ng isang signal na kaya niyang abutin. Okay? Now, makukompute natin yun mga katek, no? Pag kinocompute natin yung wavelength, no? Sabi ko kanina, ito ang second factor na kailangan nating malaman, no? Yung wavelength. So, symbolize ito po ng lambda. Okay, so ito yung wavelength ng isang antenna mga katek. So, ang ibig sabihin, the higher the frequency, the shorter the wavelength. Meaning to say, pagtaas yung operating frequency ng isang device mga katek, liliit yung wavelength ng signals, no? So halimbawa ito yung symbol, no, ng isang signal. Of course, this signal is analog, no? So technically, overview lang po ito mga katek. So, pag higher frequency, liliit yung length ng signal. Okay? So, yun ang ibig sabihin mga katek, no, ng wavelength ng isang signal. Now, distance coverage means to say that the higher frequency, the shorter the wavelength, the shorter also the distance. Okay? Now, in this case mga katek, pag meron tayong 2.4 gigahertz na operating frequency para sa ating access point, so ito po yung typical na distance coverage ng 2.4 gigahertz na operating frequency ng isang access point. So minimum of 100, maximum of 300 only mga katek. So that is the typical distance coverage, no, ng isang 2.4 gigahertz. Ang bandwidth naman po, ito yung data transfer rate ng isang antenna for a 2.4 gigahertz operating frequency. Ito po yung maximum bandwidth, 300 Mbps for 2.4 gigahertz. Okay? Now, yung power consumption sa lahat ng Compass, 71, 72, at saka 73, is maximum of 8 watts mga katek. So ito po yung power consumption. Halimbawa, pag ginagamit mo ito for a certain period of time, so ito yung makukonsume na power or energy, no, ng isang device. Okay? Now, punta naman tayo sa Compass CF, no, E319A. So ito po yung ginagamit nating pang bridge. Kasi alam natin mga katek, yung balik tayo, no, ng antenna natin. So magbibigay ako ng overview, no, ng isang antenna kasi yung antenna natin mga katek is directional. So meron tayong tinatawag na omnidirectional at saka yung tinatawag nating unidirectional. So pag sabihin nating omnidirectional, yung antenna natin mga katek from point source, no, ito yung tinatawag nating reference, no, yung antenna isotropic natin. Pag yung omnidirectional antenna mga katek,
yung beam width niya or yung pattern no ng ating omnidirectional is magta-transmit siya ng signal no ng electromagnetic wave signal in all directions. So in all direction meaning that is 360 degrees, no? So in all direction 360 degrees. So mean to say if this is your point source, so ito yung transmitted pattern ng isang omnidirectional antenna. So in all direction mga katek. Okay? Now, pag yung antenna natin ay unidirectional, so meaning iisang direction lang mga katek, no? Iisang direction from a point source. So pag yung antenna natin is unidirectional, no? Katulad ng E319A na kadalasan ginagamit pang bridge, no? Pang bridge network. Kasi yung E319A na compass is a unidirectional. So meaning, unidirectional, yung beam width niya, yung beam pattern na or yung tinatawag nating radiation pattern ng isang unidirectional antenna is at a certain angle. No? So meaning to say, if yung E319A is makapag-transmit siya no, at a beam width of 60 degrees angle, 60 degrees meaning ito yung beam width, no? So ito yung direction ng pag-broadcast o pagta-transmit ng isang 60 degrees unidirectional antenna. Okay? So ito yung kaibahan no ng omni at saka yung unidirectional. So example unidirectional yung parabolic antenna natin mga katek, no? Kapag nakikita nyo, pag meron tayong antenna na mayroong dish, no? So mayroong dish gaya nito. So ito yung example ng unidirectional antenna. Okay? Now, power consumption ng Compass E319A is 8 watts. Data transfer rate or yung bandwidth is 900 Mbps maximum because itong compass na ito mga katek is dual band. Dual band meaning, aside from 2.4, meron pa siyang 5 GHz. No? So 5 GHz na operating frequency as a substitute. So pag mataas yung operating frequency, tataas rin din yung bandwidth, no? So yung transfer rate. So up to 900 Mbps yung bandwidth ng isang antenna. Then kagandahan nito mga katek kasi unidirectional siya, of course, malaki yung gain, meaning better antenna. At saka malawak yung distance coverage kasi unidirectional. Isang direction lang mga katek. So that is why pag gumagamit tayo nito pang long distances to mga katek. Okay, so that is why pag mag-implement ka no, ng bridge network, so ito yung gagamitin mo. Ito yung type na antenna na gagamitin mo sa pag-implement ng bridge network. So, second is yung TP-Link natin mga katek. No? So, kasi maraming mga katek natin na gumagamit pa rin ng TP-Link. So again, diretso tayo mga katek, no? So sa gain, 3 dBi. So mas maliit lang gain compare natin sa Compass. Number of clients, typical pa rin, no? 50 and then 30% lang ang gagamitin natin. Distance coverage, maximum of 200 po lamang mga katek. Then same pa rin yung bandwidth is 300 Mbps kasi yun ang typical na bandwidth no, ng ating access point for a 2.4 GHz operating frequency. And then power consumption is 10 watts. So medyo mas mataas compare natin sa ating Compass. So iba nating mga katek also ay gumagamit ng AAP 225. No? So again, power consumption 10 watts. Pareho lang. No? And then data transfer is up to 1,200 Mbps because again, this is a dual type of access point. So, merong 2.4 at saka merong 5 GHz. And then, the antenna gain, so it depends on the operating frequency. So, kung 2.4, maximum of 3 dBi only. Kung 5 GHz, 4 dBi maximum. Okay, so that is yung TP-Link natin mga katek. Sa ROG natin, RG-EAP 602 AC1200.
So ito pong napakagandang type of access points kasi sa nakikita nyo dito mga katek, so kaibahan, no? Compare natin sa previous natin na mga access point. Although the gain is not really that much, no? Compare natin sa Compass, so only 3 dBi. Then, kagandahan dito kasi maraming clients. So again, 164 maximum clients na kayang i-connect, no, ng Rowi G, but again 30% only of 164 ang kailangan nating i-maximize, or ideal, no, is 30%. Then again, distance coverage same pa rin mga katek, up to 300. Then data transfer rate same pa rin kasi dual band po ito, no, 2.4 at saka 5 GHz. And then maximum power consumption is 12.95 watts. So mas malaki siya compare sa ating TP-Link at saka Compass. So ito medyo malaking kakaining kuryente po ito, no? Kasi 12.95. Although mamamanage naman natin yan mga katek. Ang kagandahan dito mga katek kasi meron siyang tinatawag nating mean time between failures. At hindi lang yun, support rin siya ng static IP addressing at saka, of course, common sa lahat is DHCP. And also support local and remote management, no? Just like TP-Link Omada. Okay? And lastly, ito yung Ubiquiti or Ubiquiti UAP AC Mesh. No? So maraming mga katek natin na gumagamit nito mga katek, no? Mga ka-builder natin. So again, antenna gain, kasi ito yung common or typical gain, no, ng ating wireless antenna or ng ating AP. So 3 dBi, number of clients, same pa rin, 50. Distance coverage, same pa rin, maximum of 300 meters. And then the bandwidth is, again, dual to mga katek. So meron 2.4, meron 5 GHz, so up to 1,200 Mbps. Then again, power consumption is 8 to 10 watts. Okay? Now, kung ako ang tatatungin yung mga katek kung saan ako pumili, no, sa apat na brand na to, of course, pag meron lang akong budget mga katek, syempre pipiliin ko yung Rowi G RG-EAP 602 pag meron akong budget. Pag wala, then syempre punta ako sa Compass, no? Kasi yung Compass is proven and tested na yun yung Compass natin. So, dito ako sa Compass kasi yung Compass natin is affordable. Pag meron kang budget, aside from Rowi G, pwede rin sa Ubiquiti, no? Kasi yung Ubiquiti also is maganda rin itong gamitin, no? Lalo na naka-mesh, no? Kasi ito yung uso ngayon mga katek na meron ng mesh network, no? Tinatawag natin mesh network pag yung isang source is congested, so lilipat siya sa isang source. So yun ang kagandahan, no, ng mesh network, no? So again, pag meron kayong budget, pwede kayo punta sa Ubiquiti or sa Rowi G. Pag wala, then Compass. Pag na-try nyo yung TP-Link, then nasa sa inyo pa rin yun kung gagamitin pa rin nyo yung TP-Link, no? So nasa sa inyo rin mga katek. Para sa akin, pag meron akong budget, then of course, I will go to Rowi G or Ubiquiti. So ayan mga katek, diyan nagtatapos, no, ang ating paksa, no, sa araw na ito, no, sa pag-share ko sa inyo kung ano ang mas magandang gamitin, no, na pang-access point para sa ating piso Wi-Fi, lalo na sa ating mga baguhan na nais pili, no, ng mas magandang access point. So ito na yung pagkakataon yung mga katek na kailangang mag-decide, no, kung ano ang mas bagay, no, na access point para sa inyong piso Wi-Fi. So again, kung meron kayong mga katanungan, no, tungkol sa ating video, sa review natin, no, please do not hesitate, no, to write your comment in the comment sections para masasagot natin, no, yung katanungan yung mga katek. So again, maraming salamat po, no, sa pagpatuloy, no, sa pagsusuporta, no, ng ating channel. At again, do not forget to subscribe, no, lalo na sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and
share and like my video, and also do not forget to hit the notification bell para pag mayroon tayong bagong upload no, sa ating channel mga katek, mano-notify kayong lahat. So again, once again, thank you. See you when I see you.